population in terms of voters. And ang ating regional office ay nasa linya. So with this agreement, magamit na yung improvement center. So ano ang span na ito ng mga Alam niyo po, matagal ko nang sinasabi na pagka-assume ko doon sa dating regional director at ngayon sa ating regional director si Atty. Alan Enriquez na parang hindi yata tugma na naandun ka nung una sa Santa Cruz pagkatapos napunta ka sa Binyan. Sabi ko mukhang talagang sentro ng buong Laguna, hindi lamang resource capital of the Philippines, hindi sentro ng ekonomiya ng buong probinsya ng Laguna. Eh dapat sabi ko na andito tayo sa Calamba. So sabi ko, gawan nyo ng lahat ng paraan na ligawan si Mayor at ang buong city government upang dito na tayo mapalipat. Kasi nga po, napakahirap saan ka naman nakakita galing ka sa Quezon. Ang haba na nga niya nilakbay mo mula sa Mulanay, halimbawa, o kaya mula sa pinakamalayong lugar sa Quezon. Tapos at maglalakbay ka na naman papunta sa Santa Cruz o kaya sa Binyan. Samantala kung nandito ka sa Calamba, napakadali pong puntahan. And therefore, kaya pinagpilitan po namin talaga na sana ay mapagbigyan kami ng city government. Napagbigyan naman po. Kaya naman po, nandiyan nga yung sabi ko na pagpapasalamat. Pero at the same time, kinakailangan din naman yung obligasyon sa part ng COMELEC na hindi naman namin dapat iasa lahat sa ating pong city government kung sakali mapagkalooban kami ng lupain doon sa mismong regional center ng Calamba ay makapagpatayo kami ng sarili namin building. Sa panahon ng liderato ng COMELEC naman, mga ilang regional offices na rin po ang naipatayo natin. Talagang nagsiset aside kami ng budget upang ito naman ay maipagawa kahit mga 3 hanggang 4 na palapag na gusali. At siya rin nararapat para pagsamasamahin na namin yung regional office, opisina ng provincial na nagsusupervisor, at kasama na rin po ang city election officer ng Calamba para iisa na lang. Pagka pumunta yung mga mamamayan, hindi po mahihirapan kung meron transaksyon sa bawat isa na opisina ng regional office na. Dito sa lupain ay hopefully in just a matter of 2 years, pwede po namin maipatayo. Pwede kaagad namin mapondohan, magawa ng paraan na magkaroon ng budget at maipatayo yung building. Subalit, sabi nga po ni Mayor, depende kung pwede naman po yung gusali na ay magamit din namin sapagkat may nakatayo na pong gusali doon sa regional center. So kung sakali, baka pwede nyo naman po kasama na rin yung ibang ahensya ng pamahalaan. Yun naman po talaga ang konsepto ng regional center. Isang lugar, na doon na madaming serbisyo. Isang lugar, madaming serbisyo. Isipin nyo, magpaparehistro ka na, kukuha ka ng certificate of being a voter, pupunta ka pa sa NBI, pupunta ka pa dyan sa Ridole na andyan na po lahat. Yun po yung pagpapadali at yun po yung konsepto ng syudad ng Calamba. Parang one-stop shop, sir. Ay, napakaganda po niyan. Kung kaya naman talagang sinusuportahan po natin si Mayor, ang Vice Mayor at ang ating city government sa inisyatiba po na ito. Isipin nyo kung naandito mismo ang regional offices. Isa lang ang ibig sabihin, matiwasay, maayos, at magandang mamuhay dito sa Calamba sapagkat yung mismo mga regional offices, lalo na ng COMELEC na andito mismo sa syudad. Mayor, isa sa nagiging problema ng noong nakaraan, yung regional center natin ay wala po itong access sa kalsada. Ngayon po ay meron po ba tayong plano ang city government na mag-request ng sa expressway na mabigyan ng access sa road ang regional center natin? Ngayon po sa kasalukuyan meron na po yung access roads, yung ating po sila ang exit at SLEX. At yung request at yung mga road networks po yan naayos Yes. na rin po yan leading to the sa site ng Regional Government Center. Pero ngayon po, inuulit po namin ang request pa rin natin sa Toll Regulatory Board, sa TRP, para mabigyan po tayo ng pagkakataon, mabuksan po ulit para maging dalawa po yung access roads papunta po sa ating Regional Government Center. Inaayos po naman natin. Kailan po ang pagbubukas nitong ating regional center, Mayor? Actually po bukas na naman po yan. At kaya nga lang po ay hindi pa po pwedeng gamitin yung building. Malapit na pong matapos yan. At yung ilang mga opisina po na nabigyan na rin po ay naandun na rin po at susunod na rin po yung ating commission on elections. Pero for the record, yung mga opisina na mga government center natin, ano na po yan bukod sa panel na Of course, bukod po sa COMELEC na andyan na rin po yung DIS.
napasok na po ang ating GSIS, Bureau of Local Government Finance, nandiyan po ang DTI, iba pa po ng mga national government agencies na may mga regional offices. Sa lahat ng ito, sa lahat ng pagtulungan niyo sa mga national government agencies natin, may benepisyo na kalambay niyo. Kaya dito na ang ating mga Kung sasabi na rin po natin, Chairman, yung pong one-stop shop, lahat ng servisyo na kailangan natin na andyan na, hindi na po tayo pupunta kung saan-saan pa. From one departments or offices or another, ay talaga ready po dyan. At yun naman po ang talagang konsepto kung bakit po may regional government center sa bawat region po natin, lalong-lalo po sa Calabarzon. Siyempre, pinapin namin kayo ng message para sa ating mga Kalambay viewers na terminated po ang inyong inilunsad na RAP or Register Elector. Siyempre po, una muna, ngayong araw na to, meron po tayo dito sa City Hall, meron din po tayo dito sa, dalawa po ang registration anywhere natin. Ibig sabihin po ng registration anywhere, ay pwede magparehistro kahit ikaw ay hindi taga dito, pwede dito magparehistro. Pero at the same time, meron din po tayong regular registration na pwede magparehistro yung mga kababayan natin. Announcement lang po, tayo po ay nag-suspend ng registration mula po bukas hanggang November 2 bilang pagkilala natin sa ating customs tradition ng Araw ng Mga Patay. And therefore, mag-reunion po kami sa November 3. Ito po ay tatagal naman hanggang Mayo 18, ganun po kahaba ang registration natin. Pero natutuwa po kami dahil sa first 2 weeks pa lamang ng registration ay inabot na po ng halos 200,000 ang nagparehistro. Alam niyo po, noong August 1 to 10, na paghahanda sana sa barangay SK elections ng December 1, may inabot po tayo ng 2.8 million. First time sa kasaysayan ng COMELEC, first time sa kasaysayan ng ating halalan na 2.8 million kaagad ang nagparehistro. So naniniwala ako yung aming pong estimate na baka mga more or less 1.4 million ang dagdag na magpaparehistro, baka po sumobra hanggang Mayo 18. So therefore, ang mga kababayan natin, sana huwag nahintayin yung magmamayo na naman. Mas maganda po magparehistro na mas maaga. Lalo na po yung mga kabataan. Lalo na po yung mga kabataan na wala pang 15, kahit kung wala pa kayong 15, pwede na kayo magparehistro. Basta 15 na kayo pagdating po ng November 2 ng eleksyon ng barangay SK. At siyempre, yung mga kababayan natin abroad, magsisimula na po ang COMELEC ngayong Nobyembre ng 2 taon na registration sa abroad para po kayo makaboto. Lalong-lalo na sa 2028 national and local elections. Wala kayo ibang tanong. Kapag Chairman, status po, barangay election, yung sa bayan, yung sa mga iba pang mga nagaganap sa atin sa komisyon. Yung pong barangay SK elections, pinarapat ng COMELEC na kahit ito'y pinagpaliban na sa pamamagitan ng isang batas, na tayo po ay maghanda na rin ng mas maaga. So November 2 ang election next year, kami po ay nag-i-imprenta na ng mga balota. In fact, nasa mga 50 million na i-imprenta namin ng mga balota. Wala namang po problema yun sapagkat kung meron ng madadagdag na mga botante, magdadagdag na lang po kami ng mga balota na i-imprenta. Tinuloy na po namin ang lahat ng procurement. Total naman, may budget na rin naman, naandyan na rin naman yung budget mula sa national government. So bakit hindi magpapatumpik-tumpik pa ang COMELEC? Yung pong Bangsamoro parliamentary election, nakakalungkot, subalit ito naman ay wise decision ng Honorable Supreme Court. Sinabi na Korte Suprema, walang batas. Ang batas na gagamitin ng COMELEC na ginawa ng Bangsamoro Parliament ay null and void, unconstitutional. Sa kasalukuyan, naghihintay pa ang COMELEC kung ano yung batas na gagawin nila patungkol sa paano i-districting o i-redistrict ang mga distrito dyan sa Bangsamoro. Pero binigyan po kami ng timetable ng Supreme Court. Dapat hanggat maaari maganap ang halalan bago matapos ang March 31 ng susunod na taon. Pero siyempre, may corresponding responsibility dapat ang Bangsamoro na gumawa sila ng batas hanggang October 30 lamang. As of kahapon, nasa second reading pa lamang sila ng kanilang panukalang batas. Chairman, makikumusta lang po doon sa mayor ng Kabuyaw. Tama po kayo, nagkaroon ng desisyon ng COMELEC First Division na kung saan ang naturang pong public official ay kanila pong dinidisqualify
doon sa issue ng vote buying. Sa akin pong pagkakaalam, nag-file na siya ng motion for reconsideration. Sa COMELEC po, hanggang merong motion for reconsideration, ay mananatili yung naturang opisyal ng pamahalaan. Wala pong pagtatanggal muna na mangyayari. The filing of the MR suspends the implementation of the decision. Marapat lang po yan, parte yan ng due process. Mapag-aralan, ano po ba ang kanyang argumento, may dagdag po ba siyang depensa, at para po pag-aralan ng kabuuan ng COMELEC. So sa mga kababayan po natin, dyan po sa Kabuyao, ang mayor niyo pa rin po ay si Mayor Hain at mananatili po siya bilang mayor kung hanggat walang pinal na desisyon ang Commission on Elections. Chairman, ito naman tayo sa si Mayor Vince sa Pangalaman ay nagputo sa sabihin tayo na ng warrant sa ating mga enforcement agency. Bago siya mahatulan ng guilty na sa Korte Suprema, bago mag-election, nagkakaroon ng petitions ang Rio Konggalinga. Kaugnay nito, ano po ang tingin ng COMELEC? Ito ay pending pa sa kasalukuyan, yung kaso na na-file laban sa kanya. Ngayon po, tungkol sa pag-issue sa kanya ng warrant of arrest, lalo pat siya inahalal na, yan po ay outside na ng jurisdiction ng komisyon. Kung sakali man yan na may gagawin, ay yan po ay DILG. Pero sa amin, nananatili po ang jurisdiction ni COMELEC patungkol sa kaso na na-file laban sa kanya prior to the conduct of the election. Yun po yung sinasabi natin. Kapag kami na-file na kasong disqualification bago mag-eleksyon, kahit po natapos ng eleksyon, hindi nawawala ang jurisdiction ng COMELEC, lalo pat ito ay local position. Pero pag national positions po, ito po ay nawawala ng jurisdiction ang Commission on Elections. Kaya nga po, kahit doon sa aming iniimbestigahan ng mga public works contractors at saka yung mga donations, contributions na tinanggap ng mga kandidato, sinasabi namin, ang aming iniimbestigahan para sa criminal aspect, yung election offense na tinatawag. Yung mga pagtatanggal, wala na po kay COMELEC yan. Nasa DILG kapag ka local position, nasa Senado o sa Kongreso kapag ka naman po ay ang involved ay tungkol sa mga senador at mga kongresista o kaya sa opisina ng ombudsman. Ang sa amin lang po ay issue ng election offense na may kulong ng 1 hanggang 6 na taon. Sa kasalukuyan, nakipag-ugnayan na sa amin ang Office of the Ombudsman at saka ang BIR, humingi na rin ng mga dokumento sa amin dahil may ginagawa na rin sila mga investigasyon patungkol doon sa issue ng flood control o sa issue ng public works contract. One question na lang po para makapag-lunch. Sige. Hopefully by November 2, ayun na preparation natin for the SK. Ay, sa barangay SK naman po, ito po ang isang development. Sa kasalukuyan, meron po tayong 68,921,863 na mga botante sa buong Pilipinas. Subalit, kung sakasakali po ang projection natin, baka po abutin tayo para sa barangay SK, meron po tayong 24 million kasangkuni ang kabataan. Baka po abutin tayo ng more or less 100 milyon na mga botante sa darating na halalan ng barangay SK. Tayo po ay manual na halalan, hindi po ito automated. 2 balota po ang matatanggap ng bawat isang botante. Lalo na kapag ka ikaw ay SK. And pagka po regular na botante, 1 balota naman po. So ibig sabihin, asahan niyo po, medyo mas mahaba po ito, mas matagal kumpara sa automated election. Ibig sabihin kasi bibilangin ng mga guro manually yung mga balota po natin. Makikita niyo na naman yung dilaw na ballot boxes po natin. And therefore, asahan niyo po na mas dadami rin ang mga presinto. Nung ipinagpaliban po ang barangay SK elections, nangangahulugan lang na kailangan ng COMELEC ng dagdag na budget. Pagka nagpaliban ka ng halalan sa ating bansa, dagdag na teachers, dagdag na presinto, dagdag na ballot boxes, dagdag na mga eleksyon para pernalia. Humingi kami ng dagdag na budget mula sa Kongreso, 7.46 billion pesos. Pinagkaloob naman po sa amin ng magbabang kapulungan at dito sa Senado ay maaari maipagkaloob din sa amin yan. Kailangan po natin, pero gusto ko lang po i-announce, pinagbibigyan na po kami ng Kongreso na ang lahat ng mga guro na maglilingkod sa araw ng eleksyon sa barangay SK ay across the board, may dagdag yung kanilang honoraria. Dahil yun po yung pinaglaban ng COMELEC sa ating Kongreso.